Ayan, uwian na. Nakakapagod. Pero okay lang, 'di ba? At least napagsilbihan natin yung ating mga lolo't lola, 'di ba? So uwian na. So pagod ako ngayon dito sa Anglicare. So ayan, papunta na ako sa bus station, sasakay tayo para sa ating bus papunta sa Bagara. So sakto tong pag-uwi ko kasi baka mamaya pagdating ko doon sa Bagara is 5 PM na. Hopefully maabutan natin yung sunset. O di ba? Parang di ko alam kung magkakaroon ba ng sunset eh. Nakikita nyo ba? Ang init ng panahon. So ayan, nagsalamin na ako mga girls. Ang init kasi o kung nakikita nyo sa background ko, sobrang init. Ewan ko lang talaga kung maabutan natin tong sunset. Eto, dito ako nag-work mga girls. So yan, Anglicare. So ayan ang init, akalain mo wala akong dalang payong. 'Di ba? Walang dalang payong ang lola, naglalakad tayo. Alam ba yung pakiramdam, yung pagkatapos mo magtrabaho sa aircon, 'di ba? Tapos lalabas ka ganto kainit. So ayan nga, anong oras na dito? Time check. 3 PM na dito sa Australia. So probably sa Pilipinas is 1 PM. O, di ba? Kasi 2 oras ahead ang Australia. So, pareha lang tayo ng date. Magkaiba lang tayo ng oras. No, Pilipinas. Ang init, grabe. Sobrang sikat ng araw. Kaya nga dito, di ba? Sinasabi ko sa inyo, dito talaga, yung ibang mga Pinoy nagsasabi na, "Uy, 2 taon ka na dyan sa Australia. Bakit parang di ka pumuputi?" Kasi nakaraang taon nagbakasyon ako. Actually, mga girls, hindi porket andito ka sa ibang bansa, puputi ka na agad. Kasi, depende yan sa lugar na napuntahan mo. Kasi dito sa Australia, Queensland, dito sa Bundaberg, hindi naman kasi nag-i-snow. Yung panahon dito is parang Pilipinas lang din. 'Di ba? Mainit. Sobrang init pa nga kaysa sa Pilipinas. Iba yung humidity dito sa sa Bundaberg eh. Yung minsan 28 degree lang, feels like 40 degree, 'di ba? Parang sunog-sunog ka na. So wala akong pag-asang pumuti. Kaya yung ibang nagtatanong sa akin, "Ano ba yung kulay mo? Parang di ka naman nag-abroad." Hindi ako, actually, nag-abroad ako hindi para magpaputi. Nag-abroad ako para kumita ng pera. So ayan, walk tayo. So kung nakikita nyo guys, doon ako maghihintay ng bus, no? So hindi natin alam kasi minsan dito sinasabi yung bus darating 3:30. Pero hindi naman talaga eksaktong dumadating ng 3:30. Minsan late pa. Parang Pilipinas lang din, no? Bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit, o di ba? Hindi lang Pilipinas lagi ang late. Dito din sa Australia late. Namali ata ako ng timetable ko. Nako, mga lolo't lola. Kasi natapos ako ng work is actually 2:30. So dapat ito yung sasakyan ko. Dapat pala 2:20 andito na ako. Oh my goodness. Ito ang sinasakyan ko na bus 6:08 kasi pupunta yan sa Bagara. So kailangan lagi ito Innis Park North. Innis Park North. Ayan, dapat 6:08. Naku. So wala na, napalagpas ko na ito. So dito na ako mga girls. Oh, ayun, mukhang maabutan talaga natin yung sunset mga girls kasi yung sunset pangalan nito is 5:30 to 6, 'di ba? So ayan mga girls, ang nangyari is napaaga ako ng hindi ako napaaga, na late. Na late ako sa bus ko, sabi ko sa iyo eh. Akala ko bus lang yung nalilate, pati pala din. Syempre Pinoy, na late din pala ako. Actually kasi, hindi, first time ko itong magbabas. Yung asawa ko kasi nasa Brisbane. So kailangan ko mag-commute. Hinatid niya ako kaninang umaga dito papunta sa work. Ngayon pag uwi, kailangan ko mag-commute. So akala ko kasi ang bus dito is every 1 hour ang gap. So natapos kasi ako ng work is 2:30. So alam ko meron 3:30. Wala na pala mga girls. So ayan na nga.
So, upo muna ako, hanap tayo ng upuan. Na pag-uupuan ko, doon ako maghihintay ng 4:20. Ang tagal pa! Ang tagal-tagal nang hihintayin natin mga girls. Nako! Napagod na nga ang lola ninyo. Mas lalo pa itong, alam mo kung ano yung nakakapagod, yung maghihintay ka ng 1 oras. Yung dapat yung 1 oras na yun, nasa bahay ka na, di ba? Pero hindi eh. Uupo muna ako mga girls. Hintayin natin dumating yung bus. Waiting ng bus. So, waiting ng aking bus, papalapit na. Mga 1 minute darating na yung aking bus papunta sa Bagara. O, nakikita ko na yung bus ko, paparating na. Yes! Ang magandang araw mga kaplanetang buwan. O, tignan nyo naman. Ang ganda ng Bagara, di ba? Ang ganda ng view dito sa Bagara. Actually, huwag tayong mabulag sa ganda ng Bagara. Alam mo yon, ang realidad dito sa Australia ay hindi puro ganda lang mga kaplaneta. Oh, nakikita niyo ba yan? Ang ganda, di ba? Ang ganda ng dagat ng Bagara. Karamihan sa mga tao, iniisip na kapag andito ka na sa Australia, iniisip nila na wow, ang sarap ng buhay. Parang gusto mo yung araw-araw pahinga na lang, o di ba? Parang nasa langit ka na. Actually, hindi yan ang usapan dito mga kaplaneta. Dito sa Australia, iba ang buhay. Hindi puro ganda lang ng dagat. Actually, ang usapan dito mga kaplaneta is yung realidad dito sa Australia. Ang realidad dito sa Australia is ibang iba. Yung nakikita nyong ganda sa social media, ibang iba. Ang realidad dito is kailangan maging masipag ka. Masipag, matatag. Kasi dito, ang dolyar hindi pinupulot sa dagat ng Bagara. Pinaghihirapan mga kaplaneta. Kung dito sa Australia, di ba? Pag may gusto kang bilhin, hindi ka pwedeng mag-utos sa kapitbahay. Kasi wala kang mga kapitbahay na malapit sa'yo. Hindi ka tulad sa Pilipinas na may gusto kang iutos sa tindahan. Yung kapitbahay mo, mapadaan lang, tawagin mo, oy, bili mo nga ako ng mantika, o, di ba? Hindi tulad dito sa Australia. Dito sa Australia, sipag at tiyaga, lahat ikaw ang kikilos. Di ba? Pero ayun naman, ang kinagandahan naman kasi is, alam niyo yon, ayun nga, malaki ang kita dito, dolyar, sipag at tiyaga naman. Kasi yung paghihirap natin dito sa Australia, di ba, mga kaplaneta, hindi naman habang buhay. Kung marunong kang gumamit ng pera mo, marunong kang mag-save ng pera mo, surely makakabalik din tayo ng Pilipinas na maayos yung ating life. Kaya mga ka-Aussie, ayan, di ba? Huwag tayong pabubulag sa maganda. Sa magandang view. Kasi ang realidad talaga dito is magtrabaho. Pero ayan, alam nyo kung ano yung pinakamasarap? Yung pagod ka, galing sa trabaho. Tapos, maglalakad ka pa uwi ng bahay. Ganito yung lalakaran mo, dapat. O, di ba? Ito yung peace of mind na meron talaga tayo. Di ba? Kasi alam mo na kahit pagod ka, worth it yung pagtatrabaho mo kasi alam mo na sa Pilipinas mabibigyan mo sila ng magandang buhay yung mga mahal mo mabibigyan mo ng maganda kinabukasan yung mga mahal mo sa buhay. Kaya yan mga ka-Aussie, di ba? Oh. Tiyaga lang, sipag at tiyaga. Kayang-kaya natin to. Laban lang. Oh, siya, sige. Lakad-lakad muna ako at malapit na ako sa bahay. At magluluto pa ako ng aking dinner. Ano bang mas masarap na dinner ngayon tonight? Diba? Magluluto na lang ako ng adobo. Kayo dyan, mga kapamilya sa Pilipinas, anong
ulam nyo mamayang gabi?